Hi guys! Habang nag-aayos ako, naisip ko na makipagtsikahan na sa inyo. So dahil parang about 3 days ago, I posted in my Facebook regarding doon sa banking experience namin ni Mama. Dahil nagkaroon yun ng nagkaroon yun ng follow through dahil doon sa vlog namin nung nangyari kay Mama na bakit kailangan namin siyang puwersahin nang ganun yung sitwasyon niya, nadalhin siya sa bangko. So, just to clarify things out and also, no, kasi nagkakaroon na din ng ng parang mga wrong connotation and yung iba hindi naman masyado naintindihan kasi nga post lang naman yun. Kumbaga, mas maganda talaga pag ganito na video. So, what happened was, I posted yung aming banking experience na usually, talaga siya, average ng 2 to 3 hours. Then, I also posted another story. Nag-share naman ako nung experience namin regarding this bank na ihing-ihi na si Mama pero hindi siya maka-CR kasi hindi kami pinayagan ng guard and nung teller na gumamit ng banyo nila. So, that was the time, I think parang mga 2023 yon if I'm not mistaken. No, 2023. Ayan. Di na ako masyadong sure sa date guys pero the date is not that important. Relevant lang siya dun sa kwento ko. Pero, ang point talaga nito is, may ganun talaga na experience na nangyari. So, nung time na yon, dinala ko si Mama dito sa Quezon City. Sa akin na nga siya nakatira. So, syempre, yung kanyang claims ay kinukuha namin sa bangko. That time, okay pa si Mama although meron na siyang Alzheimer's. Pero, syempre, meron na din akong kasama nung caregiver kasi nga, minsan bigla-biglang magtatantrum si Mama or magwawala, ganyan. Minsan, sobrang happy lang niya, parang easy-go-lucky. So, depende talaga yun sa mood niya. Kaya I always bring my caregiver with us. Pag lumalabas ako, nakasama ko si Mama. Tapos, meron na din ako nung medical certificate na nakaspecify doon yung condition ni Mama. And me, being her legitimate child, ako yung parang next of kin na pwedeng sumama sa kanya sa pagmamanage niyan. Kasi nga na-foresee ko na yan dahil ang mga bangko very parang very critical pag kumukuha ka or nagpa-process ka ng money na hindi naman sa'yo nakapangalan. So, dahil nga may Alzheimer si Mama, nagpa-secure ako ng medical certificate. That time, galing yun sa doktor. So, okay siya, nag-work siya sa amin that time. Pinapakita ko yun doon sa teller kasi nga ako yung tumatayo doon sa teller although si Mama nakaupo lang doon. Tapos, that was me being respectful and knowing my boundaries. Na kung minsan gusto nilang kausapin si Mama, hindi nila makausap ng maayos. Gawa nga nung meron siyang Alzheimer. So, ako yung nakikipag-transact, kumbaga. Although, physically present siya inside the bank. Ngayon, ang nangyari that time, so sobrang tagal namin nag-aantay nung pag-release nung nung withdrawal. Si Mama, inip na siya. Tapos, nagsabi siya na naiihi siya. Gusto niya mag-CR. So ako, dahil nga syempre alam ko na yung bangko na yon is hindi talaga, kumbaga parang last of their option is to accommodate ng makikigamit ng CR nila dahil bangko nga sila, 'di ba? So hindi sila magpapapasok ng tao doon na na hindi nila, kumbaga hindi sila tiwala. So to cut the long story short, bawal ang outsider, kumbaga. Ayan. Ngayon, ang nangyari, hindi ko na mapigilan si Mama. Talagang, na din siya, very disoriented na siya and agitated na siya. Gawa nga nung pakiramdam niya, gusto niya magbanyo pero hindi siya makapag-release. Ngayon, nakipag-usap ako doon sa guard. Nang hingi ako ng tulong kasi kako, nasi-CR na yung matanda. Sabi ko, baka naman pwedeng makigamit kasi senior naman kako si Mama. And also, dinisclose ko sa kanya kay Kuya Guard yung kondisyon ni Mama. Sabi ko, Kuya,
pasensya ka na, ha? Hindi kasi ito makakapagpigil ng ihi. Kasi kako may sakit to sa, may sakit to sa isip. Kumbaga, Alzheimer's kako na hindi niya na alam yung mga bagay-bagay, ganyan. Kaya hindi ko siya mabibigyan ng instruction na kontrolin yung ihi niya. Ngayon yung guard, hindi siya pumayag. Kasi ang sabi niya, hindi daw sila, wala daw silang CR. Ganun kabilis yung sagot niya. Ganun kabilis. Tapos nakiusap ulit ako, syempre. Alam niyo yung pag nakikiusap ka, ibinibigay mo yung special situation. Kaya nakikiusap ka dahil para magkaroon sila ng special consideration sa special situation. Yun yung purpose ng pakikipag-usap eh. Kasi otherwise, magsasabi ka lang. Pag sinabihan ka na hindi, and that's it. Wala kang magagawa. Pero for us, in our case, talagang nakikiusap ako na makikigamit kami ng CR. Kumbaga, parang ang akin, kaya pumayag kayo o hindi, nakikiusap ako na talagang kailangan namin gumamit ng CR, ganun. So, pero wala, matigas din yung Kuya Guard. Ayaw niya kasi wala daw silang CR, ganyan. Di daw pwedeng pumasok doon. Ganito, ganyan. Tapos, pumunta ako doon sa teller na nagpa-process nung transaction namin. Ang sinagot ng teller, bawal kasi pang-empleyado lang daw yun. Nakiusap ulit ako. Sabi ko, naiintindihan ko po na bawal. Pero, kumbaga, sa tagal ng pag-aantay namin dito, inabutan na ng pag-CCR yung mother ko na may Alzheimer's. So, ayan, nakipag-usap na naman ako, dinisclose ko yung sitwasyon namin na si mama, ganito, ganyan. Sabi ko, ganyan. Baka naman kako pwedeng maki-CR. Di daw talaga pwede, ganun. So, ako, medyo naka-high blood na ako noon. Pero, I'm so frustrated na din at the same time. Ayoko naman magsungit-sungit doon, 'di ba? Kasi kumbaga parang nai-stress na nga ako kung paano ko kakalmahin yung nanay ko. Kumbaga, nai-stress din ako kung paano ako makikipag-usap doon sa mga taga-bangko. So, kasama ko yung caregiver noon. Yung caregiver ko, si Kim pa. Yung pinakaunang-unang caregiver ko, yan si Kim, kung natatandaan nyo. Sabi niya, kinakalman na lang niya si mama. Tapos ako, nakikiusap na lang ako doon sa teller. Sabi ko, sige, pakipaspasan na lang yung pag-process ng transaction namin para makuha ko na yung money, makaalis na kami. May uwi ko na si mama. Kasi, 10 minutes lang naman yung layo nung bahay namin doon sa bank. Yun talaga yung pinakamalapit na bangko dito sa amin. And yun yung pinaka-convenient, kaya doon ko siya dinadala. Pero that instant na nangyari doon sa amin, sabi ko, parang nawalan na ako ng gana doon sa mga tao doon. Kasi sabi ko, matanda yung magsi-CR, tapos ayaw nyo i-accommodate, ganyan. So, si mama, sobrang niya, nandun siya, ikot siya ng ikot, ganyan. Tapos, medyo tumataas na yung boses niya, kasi nga, inip na din siya, tapos naiihi pa siya. Ang ginawa ni mother, punta siya doon sa sulok. Parang somewhere doon sa gilid ng mga teller, pero medyo sulok ng konti. Tapos, nandun yung parang pupwesto siya. Gumaganon siya. Iyaano niya yung duster niya. Tapos parang medyo nagsasquat siya. Ang ginawa ko, tumakbo na kagad ako. Kaya sabi ko, mama, wag. Kasi hindi po ito banyo, ganyan, ganon. Tapos wala, mapilit si mama. Wala, frustrated na din ako. Hinayaan ko siya. Ganyan. Tapos yung caregiver, nandun lang, nakatayo lang. Kasi wala hindi ko pwedeng pigilan yung nanay ko na wag siyang umihi. Kung kailangan niyang umihi, paano kung, di ba, tayo nga may isip pag ihing-ihi na tayo, parang sasabog yung pantog natin Yun ang feeling natin and kailangan nating mag-release, di ba? Lalo na yun, yung matanda pa, di ba? Tapos may Alzheimer's pa siya. Kumbaga, yung nararamdaman niya, overwhelming, ganyan. Nung nakita nung Kuya Guard na ganun yung pwesto ni mama, nagpanik siguro siya, bigla siyang lumapit. Sabi niya, Lola, wag po dyan, kasi ganito, ganyan. Isip siguro nung guard, siya ang mahihirapang maglinis pag nagkataon na talagang tumulo yun at mag-waterfalls doon ng ihi ni mother, di ba? So, tinuro niya, pinagamit niya kami ng CR after that. Sabi ko, parang alam niyo, sa sobrang ko noon, frustrated, nag-thank you ako, pero hindi ko kinausap yung guard. Sabi ko, isip-isip ko, pwede naman pala talaga. Actually, pwede naman Nasa pagiging makatao mo lang yon. Pagiging makatao and pangunawa mo
'Di ba? Hindi naman malaking abala yon. Ano ba, nanakawin ba namin yung pera nila sa loob ng banyo? Kumbaga, 'di ba? Or ano bang kalokohang gagawin namin doon sa loob ng banyo? After nun, guys, hindi na ako bumalik doon sa bangko na yon. Naghanap ako ng ibang branch na sa Quezon City pa rin, dito pa rin sa Novaliches, pero iba na. And there I found, sabi ko nga heaven sent yung manager na yun. Si Ma'am Shay yun actually, ayun, pangalanan ko na. Kasi this is something to be proud of. And I really commend and I highly respect Ma'am Shay. Even on our very first time doon sa bangko nila, pagdating pa lang namin nakita nila, si Mama, matanda, tapos ganun yung sitwasyon. Always naman kasi kung nakikiusap. Dahil, given the situation of my mom, kumbaga binibigyan ko na sila ng heads up. Sabi ko, ang nanay ko may Alzheimer's, ganito, ganyan, pasensya na po kayo kasi talagang lalakad yan ng lalakad or makukuryo siya or maiinip siya. I mean, talagang magkokos siya ng attention doon sa loob ng simbahan. To cut the story short, yon. Kaya, kumbaga nakikiusap na ako doon sa mga bank personnel na pasensyahan na kami agad-agad kasi ito yung sitwasyon ng nanay ko. And they are all very accommodating. Lalo na si Ma'am Shay, yung manager doon. Kasi nga, naintindihan niya yung sitwasyon namin. Naintindihan talaga niya yung sitwasyon namin. Talagang doon ko nasabi na heaven sent si Ma'am Shay sa amin dahil hindi na kailangan may mangyaring ganong, kumbaga hindi na kailangan may mangyari pa bago nila maintindihan na kailangan nilang magpasensya at magbend just to, just to deal with a certain situation. Simula nun, hindi na kami umalis dun sa bangko na yon. Kaya kahit medyo almost 30 minutes yung layo ng bangko na yon sa bahay namin, talagang sinatsaga ako. And then, si Ma'am Shay din mismo yung nagpa-process nung transaction namin. Although, sa teller naman talaga yung dumadaan. Pero yung approval, yung pagre-release, ganyan, si Ma'am Shay yun ang nag-a-approve. And napaka-accommodating talaga niya. Always din nag-hi yung mga teller doon na, as in kumbaga mga senior tellers nung time na yun. Kasi matagal na yun almost 3 years na yata kami nagbabangko o around 2 years na yata kami nagbabangko sa kanila. So, kumbaga kilala na rin nila kami. Yan. Yung mga luma doon na nandun pa, simula nung dumating kami, nag-hi sila kay Mama, ganyan. Kumbaga, all smiles sila, hindi sila yung masungit na dadaanan ka lang, ganon. Merong mga bangko, especially sa ibang malalaking bank, na ang lane nila ng senior, ang teller nila, may nakalagay na priority, pero tumatanggap din sila ng regular transaction. Tumatanggap din sila ng regular transaction. Kaya nangyayari, pag may senior at may pinaprocess sila na regular transaction, kukunin na nila yung transaction ng senior, pero tinatapos pa nila yung mga regular transactions nila. So, ganun. Kumbaga, nagmo-multitasking sila na hindi na sila nagiging efficient dun sa purpose talaga nila. So, yun lang siguro yung yun lang yung napansin ko talaga. Pero, nonetheless, yung pag-accommodate pa lang sa amin and providing us a safe environment, hanggang sa dulo, dun talaga kami magbabangko kahit lumayo pa siguro sila. And also, kung aalis dun si Ma'am Shay, dun sa bangko na yun, susundan ko siya, promise, talaga. Ganun siya kabait at ganun siya maunawain. Ayan, yun, natumbok ko. Yun yung pinaka-importanting kailangan ng tao. Yung pagkakaroon mo ng pangunawa, you really have to have a very compassionate and understanding heart. Even the guards, guys, ina-accommodate nila si Mama. Lagi nilang chinichika si Mama, binibiro-biro. Kasi there was this one time, sa susunod ko na lang yung ikukwento sa inyo. Another set of kwento yon. Doon naman yung mga mga bloopers naman namin sa loob ng bangko. Naku, maluloka din talaga kayo. Gaayos muna ako, guys, dahil meron tayong pupuntahan. Tatapusin ko muna yung makeup ko at i-update ko kayo later. Ganito ang itsura nang wala ng pasok. Fresh! Naras kaya tulog? Ano oras?
Diba? Wala na silang pasok, guys. Nag-last day na sila kahapon. O, June na ulit ang paggising ng umaga. But, since wala na kayong pasok, you'll get more house chores this vacation. Diba, Daddy? Tama? Sana may pasok. O, sige. I-enroll natin siya sa summer classes. Huwag na pa. Ano? Okay. I love you. Galingan mo sa training mo, anak. See you later. Babay ka na kay Daddy dali. Sinama namin si Cloudy. Guys, nandito kami sa market dahil mag-grocery kami. Alam nyo, grabe. Nagpagas kami ng sasakyan kanina. Hoy! Yung 1,000, hindi pa umabot ng kalahati, guys. Grabe. Na dati lagpas kalahati na yun. 1,000 namin. Kasi ang full tank ng sasakyan namin is almost 2,000 lang eh. Ngayon, wala. Sa sobrang mahal. Tapos, doon pa yun sa amin, nasa may Fairview. Medyo affordable pa. Lalo na sa Petron. Ang gas doon ay nasa 64.80 lang kanina. Ay, hindi. Parang nasa 65 pala yan. 65 point something. Tapos, yung refill gasoline station is yun yung nasa 64. Pag punta namin dito sa may pa-south area, yung mga gasoline station na nadaanan namin along C5, grabe, yung diesel nila meron ng 91 pesos, lalo na sa Shell. Tapos yung gas nila around 70. Grabe, talagang mahal ng gasolina ngayon, guys. Uwi na kami, grabe. Alam nyo, ginabi na kami, naabutan kami ng traffic talaga doon sa may C5. Kasi nag-grocery kami sa market. Yan, doon sa Metro. Nandun kasi yung sale, guys. Alam nyo, panoorin nyo yung grocery vlog namin. And dapat may upload mo agad yon. If not, hindi yun may upload agad. Guys, sugod kayo sa Metro Supermarket kasi meron silang sidewalk sale, buy one, take one, 30 pesos off, and bundle deals from March 13, 14, and 15. Yan. So, kaya ang dami naming items na nabili. Including ng mga household items like mga liquid detergents, fabric conditioners, yan. Dami kong mga nakuhang items. So, anyway, andito na kami sa bahay. Laro na tayo? Mami, alam ko na. Ma'am. Game night na? Ma'am. So, eto siya. Wait, i-play Ayan. muna natin. Ito, oh. Yan yung entry niya. So, nare-re-animal siya. Kung animal, parang nare-re-animal. Look, in-play mo, oh. Paano? Look, oh. Lua! Ito galing yung, mo, ah. save ko ata to. Tapos ang kinaganda niya kasi, pwede kayong co-op, so pwede 2-player. Tapos sa yata pag online kayo naglaro, pwedeng makalaro ng mga ibang bansa or ibang tao. Ayan, ganda niya, guys. So let's go na. Ayan, bibihis na ako at magwa-wash up na ako ng face para makapag-relax na kami. Magdi-dinner pa kami, guys. Ginabi talaga kami ng host ko kasi pauwi namin 2 hours sa sobrang traffic. Grabe. So anyway, guys, ayan. Thank you so much for watching our vlog. Abangan nyo yung mga susunod na vlog. Bye!